Ang mga talaan ng angkan sa Biblia ay hindi basta listahan lang ng mga pangalan. Bagamat maaring mukhang nakakabagot ito sa mga mambabasa ngayon, napakahalaga ng mga ito noon para sa mga sinaunang Israelita. Ipinapaalala ng mga talaang ito kung sino sila, saan sila nagmula, at higit sa lahat, kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ipinapakita ng mga talaang ito kung paanong dumaloy ang mga pangako ng Diyos sa bawat henerasyon, na nagpapatunay na siya'y nananatiling tapat kahit madalas magkulang ang mga tao. Pagdating natin sa talaan ng angkan ni Jesus sa Aklat ni Mateo, hindi lang ito simpleng kasaysayan, isa itong pahayag tungkol sa plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Bawat pangalan sa talaang ito ay karaniwang kumakatawan sa isang taong mahalaga, isang nagpapatuloy sa lahi ng pamilya. Karaniwan, mga ama at anak na lalaki ang binabanggit. Dahil ganoon noon, umiikot ang lipunan sa mga kalalakihan. Kaya naman kapansin-pansin at sa ilan ay nakakagulat ang paglitaw ng 5 babae sa talaan ng angkan ni Jesus. Hindi sila inilagay doon ng basta-basta o pampuno lang. Sinadya ang kanilang pagbanggit upang ipakita ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Bakit sila naroon sa isang listahang karaniwang hindi isinisingit ang kababaihan? Anong katotohanan ang ibinubunyag sa pamamagitan ng pagsama sa kanila sa angkan ni Jesus? Sa mundong kadalasang binabaliwala o iniiwasan ang kababaihan, ipinapakita ng kanilang presensya na ang paraan ng Diyos ay hindi nasasaklawan ng kaugalian ng tao. Ipinapakita nito na hindi humahatol ang Diyos ayon sa pamantayang pangkultura, kasarian o katayuan. Sa halip, itinuturing niyang mahalaga ang bawat isa sa kwento niya ng pagliligtas at pag-asa. Ang mismong pagbanggit sa kanila ay malinaw na mensahe. Ginagamit ng Diyos ang mga taong hindi inaasahan ng mundo. Ipinapaalala nila sa atin na lampas sa mga batas, pagkukulang at pananaw ng lipunan ang pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita ng kanilang mga buhay kung paanong itinataas ng Diyos ang mga nakalimutan, nagbibigay ng pag-asa sa mga nawalan at nagbibigay ng halaga sa mga isinantabi. Kapag tiningnan natin ng mabuti, makikita natin ang isang pattern. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakatayo sa tagumpay ng tao, kundi sa kanyang kabutihan. At sa kabutihang iyon, pinipili niya ang mga taong madalas hindi pinapansin, mahihina o basag upang ipakita ang kanyang lakas. Pero may isa pang bagay na kapansin-pansin tungkol sa mga babaeng ito. Hindi sila akma sa inaasahan ng karamihan para sa lahi ng isang Mesyas. Bawat isa sa kanila ay may kwentong puno ng sakit, tanong at kung minsan, iskandalo. Pinatitigil tayo ng kanilang presensya upang pag-isipan kung paanong kumikilos ang Diyos. At kapag pinag-isipan natin ito, makikita nating hindi iniiwasan ng Diyos ang masalimuot o masakit na kwento. Sa katunayan, sinasama niya ito ng may layunin. Bakit? Dahil ang pagliligtas at pagpapanumbalik ay tungkol sa pagbibigay ng layunin sa gitna ng sakit. Bahagi sila ng kwento ni Jesus upang ipaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay nakakagulat at abot nito ang higit sa inaakala natin. Habang sinusuri natin ang lahi ni Jesus, makikita natin ang isang makapangyarihang larawan ng paanong kumikilos ang Diyos sa gitna ng mga sirang buhay. Ipinapakita nito na walang sinuman ang masyadong malayo para gamitin ng Diyos. Gaano man kagulo ang ating nakaraan, hindi ito hadlang sa plano niya. Sa katunayan, madalas sa gulo ng buhay na iyon, pinakaumikinang ang kanyang awa. Ang pagbanggit sa mga babaeng ito ay nagpapaalala na hindi umiiwas ang kwento ng Diyos sa pagkabasag, tinatanggap nito ito. Isa itong kwento ng tunay na mga taong dumaan sa hirap, nagkamali at naging matapang.
at ang presensya nila ay lumalabag sa maraming inaasahan ng tao noon. Hindi sila mga pinuno, mandirigma o relihiyosong lider. Wala silang kapangyarihan o katayuan. Karamihan sa kanila ay namuhay sa mga sitwasyong wala silang boses o kontrol. Pero ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa talaan ng hari ng mga hari. Ipinapakita ng kanilang bahagi sa kwento ang isang mahalagang katangian ng Diyos. Pinahahalagahan niya ang tiwala higit sa anyo, ang katapatan higit sa katayuan, at ang layunin higit sa pinagmulan. Habang ang iba ay tumitingin sa panlabas, ang Diyos ay tumitingin sa puso at nakikita niya ang may halaga, kahit hindi ito napapansin ng iba. Sa pamamagitan ng mga babaeng ito, ipinapakita ng Diyos na ang kanyang pag-ibig at pagliligtas ay hindi lang para sa makapangyarihan o iginagalang, ito'y para sa lahat. Dapat nitong yugin ang pananaw natin sa mundo. Sa isang kulturang madalas naglalagay ng label o tumatanggol sa mga tao dahil sa kanilang nakaraan, katayuan o pagkakamali, iba ang kwento ng Diyos. Pinipili niya ang mga taong hindi inaasahan at binibigyan sila ng mahalagang papel sa kanyang plano. Pinatutunayan ng kanilang buhay na ang mga paraan ng Diyos ay lampas sa inaasahan natin. Hindi siya nakakulong sa ating mga patakaran. Ang kabutihan niya ay lumalampas sa mga limitasyong kadalasang tayo rin ang nagtatakda. Kung may isang mensaheng maibabahagi mula sa talaan ng angkan ni Jesus, ito'y ang pamilya ng Diyos ay binubuo ng mga taong may sari-sariling kwento. Hindi perpekto, pero pinag-isa ng kanyang biyaya. At ngayon, sisilipin natin ng mabuti ang 5 pambihirang babaeng ito upang maunawaan kung bakit isinama ang kanilang pangalan sa banal na angkan. Hindi lang ito basta listahan. Isa itong makapangyarihang larawan ng biyaya pinagtagpi-tagpi sa mga henerasyon patungo sa kapanganakan ng tagapagligtas. Magsimula tayo sa unang babaeng binanggit sa talaan ng angkan ni Jesus, si Tamar. Namumukod tangi ang kanyang kwento bilang isa sa pinakahindi inaasahan at kung minsan ay hindi komportabling bahagi ng Biblia. Hindi ito madaling basahin pero nagbibigay ito ng liwanag sa katarungan, katapangan at ang di inaasahang paraan ng pagtubos ng Diyos. Lumilitaw si Tamar sa simula pa lang ng talaan na nagpapakitang ang kanyang papel sa kwento ay hindi lang mahalaga, kundi pundasyon din. Para maunawaan ang kanyang bahagi sa mas malaking larawan, kailangang balikan natin ang kanyang kwento sa Genesis, Kabanata 38. Ang kabanatang ito ay biglaang isininingit sa gitna ng kwento ni Jose, isa sa mga anak ni Jacob na ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid at ibinenta bilang alipin. Sa gitna ng kwento ni Jose, bigla tayong inililipat sa buhay ni Juda, isa rin sa mga anak ni Jacob at ang kaugnayan niya kay Tamar. Lumayo si Juda sa kanyang pamilya at nanirahan sa isang bayang tinatawag na Adulam. Doon, nag-asawa siya ng isang lokal na babae mula sa Canaan at nagkaroon ng mga anak. Pumasok si Tamar sa kwento nang ipakasal siya ni Juda sa kanyang panganay na anak na si Ngunit agad naging madilim ang takbo ng kasal. Sinabi sa atin na gumawa ng masama si sa paningin ng Diyos, kaya maaga siyang namatay. Naiwang byuda si Tamar at walang anak, isang kalagayang may malubhang kahihinatnan sa panahon nila. Noon, nakasalalay sa pagiging asawa at ina ang katayuan at kinabukasan ng isang babae. Kung wala kang asawa o anak, kaunti lang ang seguridad mo at halos walang respeto ang makukuha. Ayon sa kaugaliang tinatawag na levirate marriage, responsibilidad ni Juda na ibigay ang sumunod niyang anak kay Tamar upang bigyan siya ng anak sa pangalan ng kanyang yumaong asawa at upang maipagpatuloy ang angkan ng pamilya. Kaya sinabi ni Juda sa kanyang ikalawang anak na si Onan na pakasalan si Tamar at bigyan ito ng anak sa ngalan ng kanyang kapatid. Ngunit ayaw talaga ni Onan na mangyari iyon.
Ginawa niya ang inaasahan sa kanya, pero sinigurado niyang hindi magbubuntis si Tamar. Ayaw niyang magkaanak na hindi kikilalaning kanya. Ang kanyang ginawa ay nakita ng Diyos bilang labis na masama, kaya kinuha rin ng Diyos ang kanyang buhay. Dalawa na sa mga asawa ni Tamar ang nawala, parehong bigo sa kanya, at lalo pa siyang napunta sa isang mas mahirap na kalagayan. Sa halip na kumilos na may malasakit, hinayaan ni Juda na matakot. Sa halip na harapin ang katotohanan tungkol sa ugali ng kanyang mga anak, nagsimulang maghinala si Juda na si Tamar ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Takot na mawalan ng isa pang anak, si Shelah, nagpalusot si Juda. Sinabi niya kay Tamar na bumalik muna sa tahanan ng kanyang ama at hintaying lumaki si Shelah upang pakasalan siya, pero wala naman siyang balak na tuparin ito. Hindi si Tamar isang inosente, alam niyang hindi tutupad si Juda sa kanyang salita. Ang manirahan sa bahay ng kanyang ama bilang isang balong walang anak ay tulad ng pagiging tuluyang nakalimutan. Walang kinabukasan, walang pag-asa, pero hindi siya umupo at tinanggap na lang ang kanyang kapalaran. Ipinakita niya ang lakas, tapang at matalinong pag-unawa sa galaw ng kanilang lipunan. Naghintay siya at nang mapagtanto niyang lumaki na si Shelah at wala pa ring ginawa si Juda, gumawa siya ng isang matapang na hakbang. Ang ginawa niya ay hindi inaasahan at kontrobersyal. Nang malaman niyang pupunta si Juda sa isang bayan upang gupitan ng balahibo ang kanyang mga tupa, binuo niya ang isang matapang na plano. Nagbihis siya at nagtakip ng belo upang hindi makilala, saka umupo sa tabi ng daan kung saan alam niyang dadaan si Juda. Nakita siya ni Juda at inakala niyang siya ay isang babaeng bayaran. Lumapit siya, hindi niya namukhaan na si Tamar iyon, ang kanyang manugang. Nagkasundo sila sa halaga at humiling si Tamar ng garantiya, ang pantatak-tali at tungkod ni Juda. Mga personal na gamit ito na nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng tagpo, umuwi si Tamar. Si Juda na may nagpatuloy sa kanyang lakad. Walang kamalay-malay na ang babaeng kanyang nilapitan ay si Tamar, ang babaeng kanyang binigo. Nang mabalita ang buntis si Tamar, tumugon si Juda sa karaniwang paraan ng kultura noon, malupit at walang awa. Inakala niyang gumawa si Tamar ng kasalanang mahalay, kaya ipinatawag niyang ilabas siya at sunugin. Pero handa si Tamar. Habang siya ay inilalabas, ipinadala niya kay Juda ang pantatak, tali at tungkod. Kalakip ang mensaheng, "Ako'y nagdadalang tao sa lalaking nagmamay-ari ng mga bagay na ito." Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nakilala ni Juda ang kanyang mga gamit at naharap sa katotohanan. Siya ang may pananagutan. Aminado siyang mas matuwid siya kaysa sa akin. Hindi ko siya ibinigay kay Shelah gaya ng ipinangako ko. Ang sandaling iyon ng katapatan ni Juda ay may malalim na kahulugan. Hindi lang ito pag-amin, isa itong pagkilala sa katapangan ni Tamar at sa kanyang pakikibaka para sa katarungan. Pinaglaban ni Tamar ang kanyang kinabukasan sa isang mundong nabigong protektahan siya. Ang akala ng marami ay isang eskandalo, ngunit sa totoo, isa itong gawa ng tapang at pananampalataya. Hindi siya nalinlang para lang manira, tumindig siya para sa kanyang karapatan sa sistemang iniwan siya. Pinaharap ng kanyang matapang na desisyon si Juda sa sarili nitong pagkukulang. At sa kanyang ginawa, ipinagpatuloy ang lahi ng pamilya. Isang lahing kalaunan ay magbubunga kay Haring David at sa bandang huli kay Jesus mismo. Ang kwento ni Tamar ay hindi lang tungkol sa katalinuhan. Isa itong kwento ng katarungan at ng kahangahangang paraan ng pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako kahit sa magulo o mahirap na kalagayan. Hindi binaliwala ng Diyos ang pagtataksil, sakit o mga naputol na pangako sa buhay ni Tamar. Ginamit niya ang mga ito upang maisakatuparan ang isang mas dakilang layunin.
Ang paglalagay sa kanya sa angkan ni Jesus ay patunay na ang plano ng Diyos ay hindi nababasag ng pagkakamali ng tao. Hindi siya sumusunod sa mga batas ng lipunan. Ang tinitingnan niya ay ang puso. Dahil tumindig si Tamar, ipinanganak ang kanyang anak na si Perez na naging bahagi ng angkan patungo sa pagdating ng Mesyas. Para sa marami ngayon, maaaring mahirap unawain ang kwento ni Tamar. Nagdadala ito ng malalim na katanungan tungkol sa kultura, tama at mali, at sa mga sistemang umiiral noon. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita nito ang habag ng Diyos. Si Tamar ay hindi makapangyarihan o tanyag. Hindi siya ang inaasahang uri ng tao na mapapabilang sa isang napakahalagang lahi. Ngunit siya ay pinili. Kinuha ng Diyos ang kanyang pagdurusa at pagtanggi at ginawang isang pamana ng pagtubos. Ang kwento niya ay para sa lahat ng nakaranas ng itaboy, saktan o hindi maintindihan. Ipinapaalala nito sa atin na nakikita ng Diyos ang lahat at kaya niyang gawing maganda ang kahit pinakamasakit na kwento. Ang mga salitang binitiwan ni Juda, mas matuwid siya kaysa sa akin, ay umaalingaw-ngaw pa rin ngayon. Isa itong makapangyarihang paalala na mas pinahahalagahan ng Diyos ang katapatan, tapang at katarungan kaysa sa panlabas na anyo. Dahil sa lakas ni Tamar at sa kanyang desisyong kumilos, naging bahagi siya ng kwentong hahantong sa pagsilang ng tagapagligtas. Ang kwento ni Tamar ang nagsilbing panimula sa isang makapangyarihang tema na paulit-ulit na lumilitaw sa buhay ng iba pang kababaihan sa angkan ni Jesus. Kung paanong kadalasang lumilitaw ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong hindi inaasahan. Ang ikalawang babaeng binanggit sa talaan ay si Rahab. Matatagpuan ang kanyang kwento sa aklat ni Josue at ang pagsama sa kanya sa talaan ay tunay na nakakagulat. Si Rahab ay hindi kabilang sa pamayan ng Israelita. Isa siyang babaeng taga-Canaan na naninirahan sa kuta ng Jericho. At higit na nakakagulat pa, siya ay kilala bilang isang babaeng bayaran. Sa paningin ng Israel, isa siyang ganap na dayuhan sa kultura, sa pananampalataya at sa moralidad. Ngunit hindi inaalala si Rahab dahil sa kanyang nakaraan. Iginagalang siya dahil sa kanyang matapang na pananampalataya at matalinong pagkilos. Ang kanyang kwento ay isang ganap na pagbabagong anyo na nagpapakita na ang biyaya ng Diyos ay hindi nakabatay sa pinanggalingan o reputasyon ng isang tao. Upang tunay na maunawaan ang epekto ni Rahab, kailangan nating silipin ang mundong kanyang ginagalawan. Ang Jericho noon ay isa sa pinakamatanda at pinakamatibay na lungsod sa rehiyon, isang makapangyarihang simbolo ng lakas at paglaban ng mga taga-Canaan. Ito ang nakaharang sa daraanan ng mga Israelita habang papalapit sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Para sa mga taga-Jericho, ang mga Israelita ay isang nakakatakot na misteryo, isang pangkat ng mga pagala-gala na pinamumunuan ng isang makapangyarihan at hindi kilalang Diyos na nakagawa na ng mga himala at nakatalo ng mga dakilang hari. Ang takot ay bumalot sa buong lungsod. Ang mga kwento tungkol sa paghati ng dagat na pula at ang di inaasahang mga tagumpay ng Israel sa digmaan ay mabilis na kumalat. Naging tensyonado ang mga tao sa Jericho, handa sa posibleng pananakop at pagkawasak. Sa panahon ng matinding pangamba, pumasok sa kwento si Rahab. Habang inihahanda ni Josue ang kanyang bayan upang tumawid papasok sa lupain, nagpadala siya ng 2 espiya upang suriin ang depensa ng Jericho. Napunta ang 2 lalaking ito sa bahay ni Rahab na nakatayo sa mismong pader ng lungsod. Hindi natin alam kung bakit eksaktong bahay niya ang pinili nila, pero marahil ito'y matalinong desisyon. Disente ang lokasyon at may madali ang daanan kung kailangan nilang tumakas.
Dito nagsimulang lumiwanag ang lakas at pagkatao ni Rahab. Sa harap ng napakalaking pasya, pumili siya ng landas na magbabago ng lahat. Nang malaman ng hari ng Jericho na may mga espiyang Israelita sa lungsod, nagpadala siya ng mga tauhan sa bahay ni Rahab upang hulihin sila. Humarap si Rahab sa isang desisyong makakaapekto sa buong buhay niya. Pwede niyang sundin ang utos ng hari at makamit ang papuri at kaligtasan, o kaya'y itago ang dalawang banyagang lalaki at malagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa nakakagulat na tapang, pinili niyang protektahan ang mga espiya. Itinago niya sila sa kanyang bubungan at sinabi sa mga tauhan ng hari na nakaalis na ang mga bisita bago pa maisara ang tarangkahan ng lungsod. Pinaalalahanan pa niya ang mga ito na magmadali sa pagtugis, kaya napaniwala niya silang hanapin ang mga lalaki sa maling direksyon. Bakit kaya ginusto ni Rahab ang ganitong panganib? Ang sagot ay dumating nang kinausap niya ang mga espiya. Ibinunyag niya ang mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang tapang. Matapos umalis ang mga sundalo, umakyat si Rahab sa bubungan upang makipag-usap sa mga espiya. Ang sinabi niya ay nagpakita ng lalim ng kanyang pananampalataya. "Alam kong ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito," sabi niya. "Lahat kami rito ay takot. Narinig namin ang ginawa ng inyong Diyos." Ikinuwento niya ang tungkol sa mga himala, ang paghahati ng dagat na pula, ang mga tagumpay laban sa makapangyarihang mga hari at kung paanong ang mga balitang ito ay nagdala ng matinding takot sa buong Jericho. Ngunit pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na talagang kahanga-hanga. Mula sa isang babae sa isang paganong lungsod, nakakagulat ang kanyang sinabi, "Ang Panginoon ninyong Diyos ay Diyos sa langit at sa lupa." Hindi lang iyon mga salitang bunga ng takot, iyon ay mga salita ng pananampalataya. Hindi lang siya basta natakot sa mga kwento. Nanampalataya siya na ang Diyos ng Israel ay hindi gaya ng mga Diyos-Diyosan sa kanyang bayan. Siya ay totoo, siya ay makapangyarihan, at kahit hindi pa niya ito nakita ng harapan, nagtiwala siya sa kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng krisis, pinili ni Rahab na kumampi sa Diyos ng Israel kahit nangangahulugan itong talikuran ang lahat ng alam niya. Pero hindi doon natapos ang kanyang ginawa. Nakiusap din siya na iligtas ang kanyang pamilya. Hiningi niya sa mga lalaki na mangakong sa pangalan ng kanilang Diyos na pagkakalooban sila ng habag kapag bumagsak na ang lungsod. Sumang-ayon ng mga espiya. Binigyan nila siya ng pulang tali at sinabi sa kanyang itali ito sa kanyang bintana. Ang taling iyon ang magsisilbing palatandaan ng kanilang bahay bilang ligtas na lugar. Kapag dumating ang mga Israelita, makikita nila ang tali at malalaman nilang huwag sasaktan ang sinuman sa loob. Ang pulang tali na iyon ay hindi lang palatandaan, isa itong makapangyarihang simbolo. Pinapaalala nito ang dugo ng kordero sa unang Paskwa sa Ehipto, kung kailan pinrotektahan ng Diyos ang mga bahay na may dugong palatandaan. Sa parehong paraan, ang bahay ni Rahab na tinataka ng pananampalataya ay naging lugar ng proteksyon at pagliligtas. Nang gumuho ang pader ng Jericho at wasakin ang lungsod, nanatiling buo ang tahanan ni Rahab. Nagbigay si Josue ng malinaw na utos sa mga espiya. Puntahan ninyo ang bahay ng babae at ilabas siyang ligtas kasama ng kanyang pamilya. At ginawa nila na iligtas si Rahab at ang buong sambahayan niya. Sa sandaling iyon, hindi na si Rahab ang babae ng Jericho. Naging bahagi siya ng bayan ng Israel. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Sinasabi sa atin ng kasulatan na nanatili si Rahab sa piling ng mga Israelita habang buhay. Ayon sa mga salinlahi at sa bagong tipan, nagpakasal siya sa isang lalaking Israelita na nagngangalang Salmon. Nagkaroon sila ng anak na si Boaz. Si Boaz ang magiging lolo ni Haring David. Dahil sa kanyang pananampalataya at tapang, si Rahab ay isinama sa mismong angkan na magdadala balang araw kay Jesus sa mundo.
Isang babaeng dating tinuturing na dayuhan, naging mahalagang bahagi ng kwento ng Diyos. Hindi ang nakaraan ni Rahab ang nagtakda ng kanyang pagkatao. Ang tunay na humubog sa kanyang kwento ay ang kanyang pananampalataya. Mula sa isang banyagang babae na may masakit na reputasyon, naging isa siyang iginagalang na tauhan sa talaan ng pamilya ni Jesus. Patunay sa kahangahangang kapangyarihan ng Diyos na magpanibago. Ang presensya ni Rahab sa talaan ni Jesus ay nagpapakita ng mensaheng paulit-ulit nating naririnig sa Biblia. Ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado sa lahi, katayuan o reputasyon. Hindi kabilang si Rahab sa piniling bayan ng Diyos. Nagmula siya sa isang kulturang malayo sa paniniwala ng Israel at ang kanyang propesyon ay sapat na upang siya'y itakwil sa anumang lipunan. Ngunit higit pa sa kanyang pinanggalingan ang nakita ng Diyos. Nakita niya ang kanyang pananampalataya. Nanampalataya siya, hindi dahil nakita niya ang mga himala ng Diyos, kundi dahil narinig niya ang mga ito at pinili niyang magtiwala. Inaanyayahan tayo ng kwento ni Rahab na mag-isip ng iba tungkol sa pananampalataya. Hindi ito tungkol sa kung saan tayo nanggaling o kung anong buhay ang ating namuhay. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan natin at kung paano natin isinasabuhay ang paniniwalang iyon. Ipinagsapalaran ni Rahab ang lahat dahil nagtiwala siya sa Diyos na hindi pa niya nakikita. At binago ng pananampalatayang iyon ang kanyang buhay at ang kasaysayan. Ipinapakita rin ng kanyang kwento ang larawan ng darating na si Jesus. Kung paanong winasak ni Rahab ang mga hadlang ng lipunan, si Jesus ay darating upang wasakin ang mga hangganan sa pagitan ng mga tao. Inaanyayahan ang mga Hudyo at mga Hentil, ang matuwid at ang sirang loob sa kanyang kaharian. Kapag tiningnan natin si Rahab, hindi lang natin nakikita ang tapang, nakikita natin ang pagbabagong anyo. Naging bahagi siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya dahil naglakas loob siyang maniwala. At ngayon, dumating na tayo sa ikatlong babaeng binanggit sa talaan ng pamilya ni Jesus, si Ruth. Habang sina Tamar at Rahab ay naaalala dahil sa kanilang tapang sa mahihirap na sandali, namumukod tangi ang kwento ni Ruth dahil sa kanyang matatag na katapatan at tahimik na pagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos. Tulad ng iba, hindi rin siya Israelita, isa siyang Moabita, mula sa bansang madalas ituring na kaaway ng Israel. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay isa sa mga pinakamamahal na kwento sa Biblia. Ang katapatan at pag-ibig ni Ruth ay makapangyarihang paalala kung paanong kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga mapagpakumbaba at tapat. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa kalungkutan. Nag-asawa siya sa isang pamilyang Israelita na lumipat sa Moab upang takasan ang taggutom sa kanilang bayan sa Bethlehem. Si Elimelech, ang ama, ay kasama ang kanyang asawang si Naomi at ang kanilang dalawang anak nang lumipat, umaasang makahanap ng mas mabuting buhay. Ngunit maaga pa lang ay dumating na ang trahedya. Namatay si Elimelech at naiwan si Naomi na walang asawa. Nanatili pa rin ang kanyang mga anak at nagsimulang bumuo ng sariling pamilya. Nag-asawa sila ng dalawang lokal na babae, sina Ruth at Orpa. Sa ilang sandali, nagpatuloy ang buhay. Ngunit kalaunan, pumanaw din ang dalawang anak. Naiwan sina Naomi, Ruth at Orpa, tatlong babaeng balo na walang asawa at walang anak. Sa sinaunang panahon, ito ay matinding kahinaan. Halos walang opsyon ang isang balo at kulang sa proteksyon. Kung wala kang pamilyang sasalo sa iyo, ang kinabukasan ay tila madilim. Matapos mawalan ng asawa at dalawang anak, natagpuan ni Naomi ang sarili sa isang desperado at masakit na kalagayan. Dahil wala ng lalaking kamag-anak na mag-aalaga sa kanya at walang pag-asa sa Moab, nagpasya siyang bumalik sa Bethlehem, ang kanyang tinubuang bayan. Narinig niyang natapos na ang taggutom sa Israel at muling may pagkain doon. Pero ang pagbabalik na ito ay hindi lang basta pag-uwi. Para kay Naomi, isa itong pagbabalik na may dalang lungkot,
patunay ng lahat ng kanyang nawala, at munting pag-asang baka makahanap siya ng kapayapaan sa piling ng kanyang mga kababayan. Bago siya umalis, hinikayat niyang manatili na lang sa Moab sina Ruth at Orpa. Naniniwala siyang mas magiging maayos ang kinabukasan nila kung mananatili sila sa sariling bayan, kung saan maaring mag-asawa silang muli at magsimulang muli. Isa iyong mahinahon at mapagmahal na mungkahi. Ipinagdasal pa ni Naomi na pagpalain sila ng Diyos tulad ng pagpapakita nila ng pagmamahal at katapatan sa Kanya at sa Kanyang mga anak. Sa una, kapwa tumangging umalis ang dalawang babae. Lumuha sila habang pinapangakong mananatili. Ngunit matapos ang paulit-ulit na pakiusap, pumayag si Orpa at bumalik sa kanyang pamilya. Si Ruth, gayunman, ay gumawa ng isang desisyong babago sa kanyang buhay at sa kasaysayan. May matinding damdamin at hindi matitinag na paninindigan. Sinabi ni Ruth, "Huwag mo akong piliting iwan ka o talikuran ka. Saan ka man pumunta, doon din ako pupunta. Saan ka man manirahan, doon din ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos." Nagpatuloy pa siya, "Kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay at doon ako ililibing." Ang mga salitang ito ay hindi lang tungkol sa pananatili kay Naomi, isa itong pahayag ng pananampalataya. Hindi lang iniwan ni Ruth ang kanyang bayan at pamilya, iniwan niya ang kanyang dating pagkakakilanlan. Pinili niya ang isang bagong bayan, isang bagong buhay at isang bagong Diyos. Alam niyang maaari siyang makaranas ng hirap at pagtanggi. Kakaiba ang kanyang pagpili. Bilang isang Moabita, malamang na ituring siyang banyaga sa Israel. Ang mga Moabita ay may masalimuot na kasaysayan sa mga Israelita at madalas pagdudahan. Pero handa si Ruth na harapin ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagmamahal kay Naomi at pananampalataya sa Diyos ng Israel. Kaya't naglakbay ang dalawang babae patungong Bethlehem. Nang dumating sila, pinag-usapan sila ng mga tao. Nakilala si Naomi at nagulat sa kanyang pagbabalik. Ngunit iba na si Naomi. Hiningi niyang huwag na siyang tawaging Naomi, na ang ibig sabihin ay kaaya-aya, kundi Mara, na ang ibig sabihin ay mapait. Sabi niya, "Umalis akong puno, pero ibinalik ako ng Panginoon na walang dala." Ngunit hindi talaga siya walang dala, kasama niya si Ruth. Dala ni Ruth ang tahimik na lakas, pagmamahal at determinasyon. Kahit siya ay isang banyaga at balo, hindi siya umupo at umasa sa tulong ng iba. Hindi nagtagal, nagsimulang magtrabaho si Ruth. Namulot siya ng mga nalalabing butil sa bukid, isang bagay na pinapahintulutan ng batas ng Diyos upang matulungan ang mga mahihirap, balo at dayuhan. Mabigat na trabaho ito sa ilalim ng matinding init ng araw, ngunit ginawa ito ni Ruth ng may kababaang loob at pagsisikap. Sa pamamagitan ng tahimik ngunit matatag na trabaho ni Ruth, sinimulang ihayag ng Diyos ang isang magandang plano para sa kanya at kay Naomi. Habang namumulot ng butil, napansin siya ni Boaz, isang iginagalang at mayamang may-ari ng lupa na sa pagkakataon o sa plano ng Diyos ay kamag-anak ni Elimelech, ang yumaong asawa ni Naomi. Narinig na ni Boaz ang tungkol sa katapatan ni Ruth kay Naomi at naantig siya sa kabutihan nito. Tiniyak niyang igagalang si Ruth, pinayagang mamulot kahit sa gitna ng mga bungkos ng butil, isang bagay na hindi karaniwan, at inutusan ng kanyang mga tauhan na sadyang mag-iwan ng dagdag para sa kanya. Ang kabutihang loob ni Boaz, kasabay ng kababaang loob at tiyaga ni Ruth, ay nagbunga ng matinding paggalang sa isa't isa. Nang malaman ni Naomi na si Boaz ang bukirin na pinagtatrabahuhan ni Ruth, nakita niya ang mas malawak na posibilidad. Si Boaz ay maaaring maging tagapagtubos. Sa kanilang kultura, ang isang malapit na kamag-anak ay maaaring tumulong sa isang naghihirap na pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa sa balo at pagpapatuloy sa linya ng pamilya.
Hinikayat ni Naomi si Ruth na lumapit kay Boaz at sa isang paraang maingat at nauunawaan ng kanilang kultura, hilingin sa kanya na gampanan ang tungkuling iyon. Lumapit si Ruth sa kanya isang gabi habang natutulog si Boaz sa giikan at mahinahong hiniling na takpan siya ng laylayan ng kanyang balabal, isang simbolikong paraan ng paghingi ng proteksyon at pagpapahiwatig ng hangaring magpakasal. Tumugon si Boaz ng may karangalan at pasasalamat. Pinuri niya si Ruth sa kanyang katapatan at siniguro sa kanya na masaya siyang gampanan ng papel bilang tagapagtubos. Subalit may isang hadlang, may isa pang kamag-anak na mas may karapatang tumubos. Dahil si Boaz ay isang taong may integridad, hindi niya ito binalewala. Iniharap niya ang usapin sa matatanda ng bayan at inialok muna sa kamag-anak na iyon ang pagkakataong tumubos. Nang tumanggi ang lalaking iyon, malaya ng pakasalan ni Boaz si Ruth. Ang kanilang kasal ay naging simula ng panibagong kabanata. Isang kwentong nagsimula sa pagdadalamhati, kahirapan at kawalang katiyakan ay naging puno ng pag-ibig, pag-asa at pagtubos. Kumilos ang Diyos sa likod ng lahat ng ito, ginabayan ang bawat hakbang, patungo sa isang kinabukasang may pangako. Nagkaroon ng anak sina Ruth at Boaz na pinangalan ng Obed. Para kay Naomi na dating naniwalang tapos na ang kanyang buhay, ang batang ito ay nagdala ng bagong kagalakan at kahulugan. Natuwa ang mga kababaihan sa bayan at nagsabi, "Purihin ang Panginoon na hindi ka iniwang walang tagapagtubos sa araw na ito." Naway maging tanyag ang batang ito sa buong Israel. Lumaking si Obed at naging ama ni Jesse na siya namang magiging ama ni Haring David. Sa pamamagitan ni Ruth, isang banyagang balo na walang katayuan, dumaloy ang lahing hari na sa huli ay magdadala kay Hesukristo. Ipinapakita ng kwento ni Ruth kung paanong tinatanggap ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya kahit saan sila nagmula. Ang kanyang buhay ay paalala na ang katapatan, kabutihan at tahimik na lakas ay mahalaga sa Diyos kahit hindi ito pansin ng mundo. Siya ay isang makapangyarihang halimbawa na bukas ang kaharian ng Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. At ngayon, lumipat tayo sa ika-4 na babae sa talaan ng pamilya ni Jesus, si Bathsheba, na marahil ay may pinakamasalimuot at hamong kwento sa lahat. Ang buhay ni Bathsheba ay puno ng sakit, kawalan at kontrobersya. Malapit ang kanyang kwento kay Haring David, isa sa pinakakilalang tauhan sa Lumang Tipan. Ngunit sa loob ng kwento ay makikita rin ang matinding kirot at mabigat na kahihinatnan. Hindi itinatago ng Biblia ang mga pagkakamali ng mga pangunahing tauhan nito, at ang karanasan ni Bathsheba ay makapangyarihang halimbawa kung paanong ang mga desisyon, lalo na ang makasalanan, ay may epekto sa maraming buhay. Ngunit sa kanyang kwento makikita rin natin ang pag-asa, katatagan at ang kahanga-hangang kakayahan ng Diyos na lumikha ng kabutihan kahit sa pinakamadilim na sandali. Una nating nakilala si Bathsheba sa 2 Samuel 11 at sa simula pa lang ipinakilala siya sa gitna ng isang nakakalungkot na pangyayari. Sa panahon ng kapangyarihan ni Haring David, gumawa siya ng desisyong babago sa kanyang buhay at sa buhay ni Bathsheba habang buhay. Isang gabi, nakita ni David si Bathsheba na naliligo mula sa bubungan ng palasyo. Inilarawan siyang napakaganda at dahil sa pagnanasa, nagpadala si David ng mga tauhan upang dalhin siya sa palasyo. Maraming pananaw sa tagpong ito, ngunit isang bagay ang tiyak. Nasa kay David ang buong kapangyarihan at halos wala si Bathsheba. Hindi binanggit sa Biblia kung ano ang naramdaman o sinabi ni Bathsheba. Ang sentro ng kwento ay nasa mga kilos ni David na malinaw na nagpapakita ng hindi pantay na ugnayan. Isa itong malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan.
Diretsahan ang pagkakasabi sa kasulatan, ipinatawag siya ni David, dumating siya at pinagsamantalahan siya ng hari. Pagkatapos umuwi siya sa kanyang bahay, maaaring doon na sana nagtapos ang lahat. Ngunit napag-alaman ni Bathsheba na siya ay buntis. Dahil wala ang kanyang asawang si Uriah, isang sundalo sa hukbo ni David, hindi na ito maitatanggi. Ipinadala niya ang balita kay David at dito lalong gumulo ang lahat. Upang itago ang nangyari, ipinatawag ni David si Uriah mula sa labanan, umaasang matutulog ito sa piling ng kanyang asawa at mapapaniwala ang lahat na siya ang ama ng bata. Ngunit si Uriah na isang lalaking may mataas na prinsipyo ay tumangging magpahinga habang nasa panganib ang kanyang mga kasama. Nanatili siyang malapit sa palasyo at hindi umuwi. Bigo ang plano ni David, kaya't lalo siyang nadala ng desperasyon. Gumawa siya ng madilim na pasya. Sumulat siya ng lihim kay Joab, ang kanyang general, upang ilagay si Uriah sa pinakadelikadong bahagi ng labanan at saka umurong ang mga sundalo na tiyak na magre-resulta sa pagkamatay ni Uriah. Ipinadala pa mismo ni Uriah ang liham na naglalaman ng kanyang kamatayan. Sinunod ni Joab ang utos na patay si Uriah sa digmaan tulad ng plano ni David. Pagkalipas ng panahon ng pagluluksa, dinala si Bathsheba sa palasyo at ginawa siyang asawa ni David. Para kay Bathsheba, ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay dapat nakadurog ng puso. Nawala ang kanyang asawa sa digmaan, isinubo sa kamatayan ng mismong hari na umabuso sa kanya. Nahulog siya sa isang eskandalong hindi niya hinangad at ang kanyang buhay ay tuluyang nabago. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa buhay ni Bathsheba. Dati siyang asawa ng isang tapat at magiting na sundalo, ngunit bigla na lang naging isang balong nagdadalamhati, dala ang bigat ng pagkawala at trauma ng pang-aabuso ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bayan. Naubos ang kanyang mundo sa mga desisyong hindi niya pinili. Ngunit hindi sa trahedya nagtatapos ang kwento ni Bathsheba. Dito natin makikita kung paanong ang hustisya at habag ng Diyos ay umuusbong sa hindi inaasahang paraan. Hindi na nahimik ang Diyos sa nangyari. Ipinadala niya ang propetang si Nathan upang harapin si David. Nagsalaysay si Nathan ng isang kwento tungkol sa isang mayaman na nagnakaw ng tanging kordero ng isang mahirap kahit marami siyang sarili. Nagalit si David sa kwento at nagsabing ang ganitong tao ay dapat mamatay. Sa kasinabi ni Nathan ang matalim na katotohanan, ikaw ang taong iyon. Sa sandaling iyon, kinailangan ni David harapin ang kanyang mga ginawa, pangangalunya, kasinungalingan at pagpatay. Bagaman tunay siyang nagsisi, ang mga bunga ng kanyang kasalanan ay totoo at masakit. Ang batang isinilang mula sa kanyang ugnayan kay Bathsheba ay nagkasakit at namatay. Para kay Bathsheba, isa na namang dagok ito, isa pang pagkawala sa ibabaw ng lahat ng kanyang tiniis. Ngunit kahit sa gitna ng matinding pighati, hindi nawala ang biyaya ng Diyos. Kalaunan, nanganak si Bathsheba ng isa pang anak, si Solomon. Mula sa isang relasyong isinilang sa pagkasira, lumitaw ang batang magiging isa sa pinakadakilang hari ng Israel. Si Solomon ang magiging kilala sa kanyang karunungan at sa pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Ngunit hindi nagtapos sa pagiging ina ang papel ni Bathsheba. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, nang si David ay matanda na at mahina, nagkaroon ng alitan kung sino ang magiging susunod na hari. Isa sa mga anak ni David ay nagtangkang agawin ng trono. Ngunit kumilos si Bathsheba kasama si Propeta Nathan upang ipagtanggol ang kinabukasan ni Solomon. Lumapit siya kay David nang may paggalang ngunit may lakas ng loob. Ipinaalala niya ang pangako nito na si Solomon ang dapat maging hari. Dahil sa kanyang tapang at karunungan, tiniyak niyang maipahayag si Solomon bilang tunay na tagapagmana ng trono. Ang pagbanggit sa pangalan ni Bathsheba sa talaan ng pamilya ni Jesus ay may malalim na kahulugan.
Ipinapakita nito na gaano man kasakit o kagulo ang ating kwento, kayang tubusin ito ng Diyos. Hindi ang iskandalong kinasangkutan niya ang nagtakda ng kanyang pagkatao, kundi ang layuning inilabas ng Diyos mula rito. Ang pagiging bahagi ni Bathsheba sa talaan ay hindi dahilan upang balewalain ang kasalanan ni David. Sa halip, ito'y nagpapakita kung paanong makapagdudulot ang Diyos ng kagalingan at layunin kahit mula sa mga pinakawasak na sandali. Ang kanyang kwento ay paalala na nakikita ng Diyos ang pagdurusa, pinahahalagahan niya ang mga pinagsamantalahan at kaya niyang ibalik ang nawala. Ngayon, narating natin ang huling babae sa talaan ng pamilya ni Jesus, si Maria ang kanyang ina. Kaiba ang kwento ni Maria kumpara sa apat na nauna. Habang sina Tamar, Rahab, Ruth at Bathsheba ay may mga kwentong puno ng pakikibaka, pagkawala o eskandalo, si Maria ay ipinakilala bilang sagisag ng kalinisan, kababaang loob at malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ngunit tulad nila, hindi rin siya ang uri ng taong inaasahan ng mundo na pipiliin ng Diyos. At doon mismo nagmumula ang lakas ng kanyang kwento. Madalas, piliin ng Diyos ang mga hindi pinapansin upang maisakatuparan ng kanyang pinakadakilang mga layunin. Ang paglalakbay ni Maria mula sa pagiging isang dalagang taga-baryo tungo sa pagiging ina ng Mesyas ay larawan ng buo at ganap na pananampalataya at pagpapasakop. Nanggaling siya sa Nazareth, isang tahimik at di kilalang nayon sa Galilea, isang lugar na hindi kaugnay ng kadakilaan. Siya'y bata pa, malamang ay nasa kabataan pa lamang at nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki mula sa lahi ni David. Sa paningin ng iba, isa lang siyang karaniwang babae na naghahanda para sa isang tahimik na buhay may asawa. Ngunit may mas dakilang plano ang Diyos. Nagbago ang lahat nang lumitaw ang anghel na si Gabriel kay Maria, dala ang isang mensaheng hindi niya kailanman inaasahan. Sa simula, siya ay naguluhan at natakot. Bakit siya tatawagin ng isang anghel na pinagpala? Isa lamang siyang simpleng babae mula sa isang maliit na bayan. Pinakalma siya ni Gabriel at ibinahagi ang plano ng Diyos. Magdadalang tao siya ng isang anak na lalaki at ang batang ito ay magiging anak ng kataas-taasang Diyos. Bagamat nabigla, hindi siya nagduda. Sa halip nagtanong siya, paano ito mangyayari, gayong ako'y birhen? Ang tanong ni Maria ay hindi bunga ng kawalan ng pananampalataya, kundi taos-pusong hangaring maunawaan. Ipinaliwanag ni Gabriel na ang banal na espiritu ang babalot sa kanya. At sa kapangyarihan ng Diyos, maglilihi siya. Hindi ito magiging pangkaraniwang pagsilang, kundi katuparan ng sinaunang propesya, isang banal na bata mula sa langit. At ang sumunod ay isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng tiwala sa buong kasulatan. Sa gitna ng takot at di katiyakan, simpleng sinabi ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi." Sa sandaling iyon, sinabi niya ang kanyang oo sa isang bagay na higit sa kanyang sarili. Alam ni Maria ang maaaring kapalit ng kanyang pasya. Ang pagbubuntis ng hindi pa kasal ay maaaring sumira sa kanyang reputasyon, magdulot ng kahihiyan at magbanta sa kanyang buhay. Ngunit pinili niya ang pagsunod kaysa kaligtasan, pananampalataya kaysa takot. Mula noon, nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Napatunayan ng mensahe ng anghel nang dalawin niya ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth, na sa milagro rin ay nagdadalang tao kay Juan Bautista. Nang batiin siya ni Maria, lumundag ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth, at puno ng Espiritu Santo, sinabi niyang pinagpala si Maria at ang batang kanyang dinadala ang ipinangakong tagapagligtas. Ang masayang pahayag ni Elizabeth ay kumpirmasyon ng lahat ng sinabi ng anghel kay Maria.
Isa itong malinaw na palatandaan na ang payak na dalagang ito ay pinili para sa isang napakadakilang layunin, ang pagdating ng tagapagligtas. Bilang tugon, inialay ni Maria ang isang awit ng papuri na kilala ngayon bilang Magnificat. Dito, pinuri niya ang Diyos sa pagpili ng isang hamak at hindi kilala upang maging bahagi ng kanyang dakilang plano. Ngunit kahit siya ay nagalak, hindi naging madali ang daan ni Maria. Ang pagiging ina ng anak ng Diyos ay nangangahulugang harapin ang paghusga at hindi pagkakaunawa. Nang malaman ni Jose ang kalagayan ni Maria, ang unang nais niya ay putulin ng tahimik ang kanilang kasunduan sa kasal dahil inakala niyang siya ay niloko. Ngunit kumilos ang Diyos. Isang anghel ang nagpakita kay Jose sa panaginip at ipinaliwanag na ang sanggol ay mula sa banal na espiritu. Naniwala si Jose at sa pananampalataya at katapatan, piniling manatili kay Maria at akuin ang responsibilidad ng pagpapalaki sa bata. Ang pagtitiwala nila sa Diyos at sa isa't isa ang naging pundasyon ng pamilyang magpapalaki kay Jesus. Ang papel ni Maria bilang ina ng Mesiyas ay puno ng hiwaga, ngunit hindi rin ito ligtas sa sakit. Nandoon siya sa sabsaban sa Bethlehem, saksi sa himalang kapanganakan ng kanyang anak. Itinanim niya sa puso ang kwento ng mga pastol na nagsalaysay ng mga anghel sa gabi at ng mga pantas na dumayo mula sa malalayong lupain upang magbigay galang sa kanyang sanggol. Ngunit nandoon din si Maria nang dumating ang panganib. Tumakas sila ni Jose patungong Ehipto upang iligtas ang kanilang anak mula sa malupit na balak ni Haring Herodes. Naging mga takas sila, malayo sa tahanan, nananangan sa pangako ng Diyos sa gitna ng takot at kawalang katiyakan. Iningatan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso, tahimik na pinagnilayan habang lumalaki ang kanyang anak. Dumating ang pinakamabigat na pagsubok nang magsimula na si Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo. Kinailangan ni Maria na pakawalan siya, hayaan siyang tahakin ang landas na kanya nang simula pa. Nandoon siya habang nagtuturo si Jesus nang may karunungan, gumagawa ng mga himala at sinusundan ng maraming tao. Pero nandoon din siya habang unti-unting tumitindi ang pagtutol sa kanya. Matagal nang binalaan si Maria ni Simeon, ang propetang pinagpala si Jesus bilang sanggol na isang espada ang dudurog sa kanyang kaluluwa. Dumating ang sandaling iyon nang tumayo siya sa paanan ng krus, pinapanood ang paghihirap at pagkamatay ng kanyang anak. Nadurog ang kanyang puso sa gitna ng sakit ni Jesus. Ngunit kahit sa ilalim ng krus, nanatili si Maria at hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Namasdan ni Maria ang muling pagkabuhay. Naging saksi siya sa pinakadakilang katuparan ng pangako ng Diyos. Nasaksihan niya ang kanyang anak, hindi na lamang ang sanggol na inalagaan niya, kundi ang tagapagligtas na nabuhay na muli, ang manunubos ng sanlibutan. Ang buhay ni Maria ay hinubog ng tahimik na lakas, malalim na pananampalataya at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Tinanggap niya ang isang imposibleng tawag ng may biyaya at buong pusong sumuko sa landas na inilatag sa kanya. Ang kanyang pangalan sa talaan ng pamilya ni Jesus ay ang huling hibla sa isang magandang disenyo, ang Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng mga hindi inaasahan, mga mapagpakumbaba at mga hindi pinapansin ng mundo. Hindi isang reyna o makapangyarihang babae si Maria sa paningin ng tao, ngunit pinili siya ng Diyos upang dalhin sa kanyang sinapupunan ang hari ng mga hari. Ang buhay ni Maria ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan. Pinahahalagahan ng Diyos ang pusong handang magtiwala sa Kanya ng buo. Paalala ito na ang pagsunod sa plano ng Diyos ay kadalasang nangangahulugang paglalakad sa hindi tiyak na daan, pagbitaw sa sariling inaasahan at pagsabi ng oo kahit mahirap.
Ang mga kwento ni Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba at Maria ay nag-aanyaya sa atin na makita ang biyaya ng Diyos sa isang bagong liwanag. Ipinapakita ng kanilang mga buhay na ang gawain ng Diyos ay hindi limitado ng ating nakaraan, ng ating katayuan o ng iniisip ng iba tungkol sa atin. Tinitingnan niya ang mas malalim, ang ating kahandaang sumunod, ang ating pananampalataya at ang ating bukas na puso upang maging bahagi ng mas malaking layunin. Hindi perpekto ang mga babaeng ito. Iba-iba ang kanilang pinanggalingan, bawat isa may sariling pakikibaka at sakit, at gayunpaman pinili sila ng Diyos. Ginawa niyang layunin ang kanilang mga hamon, lakas ang kanilang mga luha, at pamana ang kanilang mga pangalan. Maaring naramdaman mo na parang walang halaga ang iyong kwento. Maaring bitbit mo ang kahihiyan, sakit o pagdududa na nagpaparamdam sa iyong maliit o nakalimutan. Ngunit tulad ng 5 babaeng ito, nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. Kaya niyang kunin ang wasak na bahagi ng iyong kwento at gamitin ito upang ihayag ang kanyang kagandahan at lakas. Kung naliwanagan ka sa mga kwentong ito, isaalang-alang na ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Pindutin ang subscribe upang makasama sa higit pang mga kwento mula sa kasulatan na nagbibigay inspirasyon at hamon sa ating pananampalataya. Sama-sama tayong bumubuo ng isang komunidad dito, isang lugar na tapat na tumitingin sa Biblia at naghahanap ng totoong kahulugan para sa ating panahon. At kung nadarama mong magsalita, ibahagi sa mga komento kung paano ka naantig ng mga kwentong ito. Mahalaga ang iyong tinig. Maaaring ang pinagdaanan mo ay siyang mismong kailangan marinig ng iba. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan, ang iyong kwento tulad ng kanila ay may lugar sa mas dakilang plano ng Diyos.